Good day mga ka-idol! Update tayo sa PBA Philippine Cup Finals Game 4 featuring SMB at ng Meralco Bolts. Sa tagpong ito, kinakailangan ng SMB ng matinding adjustment at sa tagpong ito, pinagmumura na ni Boss Al Francis Chua ang mga referee at nakikipag-high five na si Coach George Gallen. At ito na, ready na rin si Terence Romeo na makasama ang bagong Bermen para sa finals. Kaya naman, ito na, si Junmar Fajardo naghahanda na rin ang kanyang pagiging best player of the conference matapos nga itong makuha ng 10 beses at si Cliff Hodge kinakailangan niya ng makinding effort para magkaroon sila ng panalo. At eto na, sa tagpong ito available na nga si Terence Romeo sa Game 4 ng finals ng SMB. At bago yan, ito muna si Junmar Fajardo, nakakasampung best player of the conference na. Good luck and good job Junmar Fajardo. At ito na nga, si Marcio Lassiter, pinasahan si Junmar Fajardo sa ilalim, maagang nagkakapagkalabaw si Junmar at si CG Perez, maaga ring umatake. At ito, matinding adjustment talaga ang ginawa ng San Miguel Bermen. Inaatake na nila ang depensa ngayon ng Meralco Bolts. Ito si Marcio Lassiter, mayroon outside shot. Talagang nag-init na ang San Miguel Bermen sa pag-uumpisa pa lang ng laban. Si Junmar Fajardo naman talagang kinakalabaw ang depensa ng Meralco Bolts sa tagpong ito. Talagang hindi na nagpapahina si Junmar Fajardo. Kinakailangan niya ang suporta ni Terence Romeo na nanggaling nga sa injury. Pero itong si Brandon Bates, sumusuporta din sa Meralco Bolts para depensahan si Junmar Fajardo. At ito si Terence Romeo, ito yung kaunang 3-point shot niya. 29-22, lamang ng 7 sa first quarter ang San Miguel Bermen. At ito si Alin Maliksi at Chris Banchero, inatake na agad sa second quarter ang depensa ng San Miguel Bermen. At ito pa, nakikipag-agawan talaga si Terence Romeo ng bola, nakikipagpatayan kahit galing ito sa injury. Ito si Junmar Fajardo, supalpal ni Cliff Hodge. Grabe, pisikalan ang laban. At ito, talaga namang nakikipagpalitan ng mukha ito Cliff Hodge, rather Chris Newsome. Nag-uumpisa ng uminit si Chris Newsome, tinitingnan agad ni Coach George Gallen kung sino ba talaga ang babantay kay Chris Newsome. Ito na, napapamura na si Boss Al Francis Chua sa tawagan ng mga referee. Talo daw ang San Miguel sa tawagan ng mga referee. At ito, atake na naman ni CG Perez. Talagang kinakain ni CG Perez ang depensa ngayon ng Meralco Bolts kasama na si Junmar Fajardo. 2-punch combination talaga ang pinakawalan ng San Miguel Bermen para manatiling lamang ang San Miguel. Ito, 51-40 pagkatapos nga ng first half. Sa third quarter, ito na, nagsimula nang uminit ang Meralco Bolts. Ito na ang ratsada ng Meralco Bolts kasama si Cliff Hodge. 5-0 run agad. Ito naman, sinagot ni Marcio Lassiter ng isang 3-point shot. Sa kilid pa ito. At ito pa, another 3-point shot ni Marcio Lassiter. Grabe, 64-55. Ito pa, sagot naman ito ni Chris Newsome, ang run ng San Miguel Bermen. Hindi talaga pumapayag si Chris Newsome sa tagpong ito. Ito, sinupalpal pa. 3 beses sinupalpal ni Brandon Bates ang San Miguel Bermen ng sunod. Grabe yung Brandon Bates, rookie pa lang. Outside shot ni 3-point shot ni Chris Newsome. Another outside shot naman ni Don Troliano. Grabe, tulungan talaga ang San Miguel. Ito yung run ng San Miguel Bermen na nakaupo si Junmar. 82-74 lamang pa rin ang San Miguel Bermen, pero si Chris Newsome hindi talaga nagpapatinag. Inaatake ang depensa ni Terence Romeo at CG Perez. Ito si Terence Romeo, fadeaway shot. At Junmar Fajardo nagbalik na sa fourth quarter ng laban na ito. Kinakailangan na nila si Junmar Fajardo, hindi nila kakayanin. Pero ito si Marcio Lassiter, simpleng-simple lang mga outside shot, pero pumapasok. Talaga naman 99-92. Sa tagpong ito, lumamya na ang depensa ng Meralco Bolts at ang naging score 111-101. Nanalo nga ang San Miguel Bermen at 2-2 na or tie na ng 2-2 ang standing. Samantala, pasadahan naman natin ang mainit na balita ngayon sa PBA. Ito yung mga nasa trading block. Ayon nga sa isang report, ang Ginebra San Miguel meron daw offer sa Phoenix Fuel Masters na magandang offer na hindi nila matatanggihan. Kinakailangan kasi ng Barangay Ginebra San Miguel
ang isang player na katulad ni Jason Perkins. Kinakailangan ng Barangay Ginebra San Miguel ang serbisyo ng big man ng Phoenix Fuel Master na si Jason Perkins para mapalalim ang kanilang lineup. Pero ang kapalit naman noon ay isa ring player ng San Miguel rather ng Barangay Ginebra na posible nilang pakakawalan. At posible pa dagdagan ito ng mga future picks or bench players para lang pumayag ang Phoenix Fuel Masters na makuha ang player na si Jason Perkins. Kamakailan nga ay napapabalitang iti-trade na nga itong si Jason Perkins ng Phoenix Fuel Masters sa mga susunod na konferensya. At ito na nga yung inaasahan ngayon na approach ngayon ng Barangay Ginebra para kay Jason Perkins. Malaking tulong kasi si Jason Perkins para sa Barangay Ginebra San Miguel para mabawasan ang minutong dinadala ni Christian Standhardinger kasi hindi kakayanin ni Christian Standhardinger mag-isa. Kinakailangan nila ang suporta ni Jason Perkins. At ayon nga sa isang report, posibleng pakawalan na ng Barangay Ginebra si Maverick Ahanmisi na inilagay na nga nila sa trading block. Kumbaga, kung sakaling mang matuloy ang nasabing negosasyon ng barangay at ng Phoenix ay maibibigay talaga ng Barangay Ginebra San Miguel si Maverick Ahanmisi papunta sa Phoenix Fuel Masters. Matatandaan, nakuha nga ng Barangay Ginebra San Miguel si Maverick Ahanmisi via free agent. So, hindi kawalan ito para sa Barangay Ginebra San Miguel dahil nakuha nila ng free agent. At kung sakasakali man, it's a win-win situation sa bawat kupunan dahil magkakaroon ng bagong mukha ang Barangay Ginebra San Miguel sa katauhan ni Jason Perkins na magpapalalim sa kanilang bench. Samantalang, ang Phoenix Fuel Masters ay malaki ang posibilidad na magkakaroon ng isang leader sa katauhan naman ni Maverick Ahanmisi. Kinakailangan mapatunayan ni Maverick Ahanmisi na kaya niya talagang magdala ng kupunan dahil hindi lang sa Barangay Ginebra ito pwedeng gawin niya. At hopefully kung sakasakaling matuloy ito ay malaki ang posibilidad na magiging championship contender din ang Phoenix Fuel Masters, lalong-lalo nang kung magbabalik or totoong magbabalik sa kanila si Matthew Wright. Kaya aabangan natin ang mga susunod na tagpo ng Phoenix Fuel Masters sa negotiation between Jason Perkins at Maverick Ahanmisi. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin kay Sir Adrian Dulay, Anthony Lucky Alon, at sa Lucky Alon family, Ronald Bersubidad, Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagunoy, Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Guys, pakibisita na rin po ng Facebook page ko. Paki-like, paki-follow, paki-share. Ganoon din po sa YouTube channel ko. Don't forget to subscribe my sports channel. At bisitahin nyo na rin po ang TikTok channel ko na Percival Monteron Sports Channel. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.